sa likod, yung mga nakaupo sa pinaka-back, mag-start. Papunta sa may bandang unahan. Para lumipat lahat dito sa may unahan. Okay. 7 o'clock na po. Again, welcome sa ating Faith Night. Welcome sa ating Faith Night. And also, welcome po sa lahat ating viewers online today or tonight. Again, ang ating pong start ng ating Faith Night for the month of June. Kaya, sabihin po natin, hello, June. Yan. Welcome to Faith Night. Faith Night. Ayan. At lahat nandito ay magbibigay ng mga papuri sa Panginoon. At kasama po dyan pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tatayo at tayo po ay aawit at ibibigay po natin ang best na pagpupuri po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga awitan. Kaya po ang ating WLT andito po to lead us sa worship before God. Yan. So, ready na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yan. At Pwede po gitna tayo na mag-forward? tayo. Opo. Gitna na po tayo para tayo lang din naman po. So, tayo po ay magpuri ng lahat ng ating loob, lahat ng ating puso. Okay? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, aking tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakintapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh Lord, maghari ka sa buhay ko. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy po kaming nagsusumamo. Pagindapatin niyo nga po ang puso ng bawat isa sa amin sa gabi pong ito, Panginoon. Abba, Father, yes, Lord, kahabagan niyo nga po ang bawat isa, Panginoon, sa gabi pong ito. Manguna po kayo sa kalagitnaan po namin. And it's all about you, Lord. It's all about you. Hindi po kami, kundi kayo, O Diyos. Kayo po ang kikilos ngayong gabi, Panginoon. Holy Spirit, sa aming mga pananalangin, sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. We ask for your anointing,
Oh God, salamat, salamat, salamat Panginoon. Anoint your word, Lord, and anoint your speaker, oh Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat, salamat sa bawat isa, Panginoon, na nandirito. Salamat sa kalakasan, salamat sa kapahingahan, salamat sa protection mo, salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy po naming naranasan. Panginoon, nararanasan at mararanasan pa, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. We give you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen, Yes, Lord. amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Po tayong maupo. Praise the Lord! Ayan po, habang po tayo papunta sa ating mga upuan, sabi po kanina, ang Diyos ay mabuti at dapat po natin siyang pasalamatan at papurihan. Ayan. So ngayon po, nung month ng May, ano po yung topic natin sa SPC, yung series? Pray anyway. At ayan, dahil po tayo ay nag-pray sa anumang nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay tumutugon po sa panalangin. Amen po ba? So ngayong gabi, magbibigay po tayong pasalamat sa Panginoon. Yung mga tinugon ng Panginoon na panalangin po natin, probably ng month ng May. O no, last week na ating SPC. Kaya po, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. At sino po ang mauna magsabi na thank you, Lord, sapagkat tinugon niya aking panalangin. Let's go to Mangunguna na ako. Salamat, Panginoon, dahil June na nga. Birthday ng June. Kasi nung first day ng June, flag ceremony namin sa barangay. Na-cancel. Ang ginawa ko, dumiretso ako sa Oscar. Sabi nga nila, ang agap ko daw. Paano? Wala na ako ibang time, kaya kinuha ko na. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming benefits, ang mga seniors. Kaya yung iba naiinggit sa seniors eh. Meron kaming grocery konti at saka 2K. Thank you, thank you, thank you. At sa SPC po, nakapag-share po ako. Kaya salamat, nagamit po ng Panginoon. Kaya sa Kanya lahat ng pasalamat at kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Sino ang... Amen. Siyempre po, nagpapasalamat po ang pamunuan ng Prayer Warrior. Di ba? Nakaraos po ng maayos, maging ang weather nakisama, tapos yung mga hindi naka-attend, napalitan, kasi may naka-register na, i-order na ng pagkain, pero napalitan yon. Tunay na napakabuti po ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Evening po. Ako po nagpapasalamat din. Kasi nung last Saturday, nung after ng huddle, actually nung huddle po, di ba nagkanya-kanya po tayo, may prayer tayo ng sari-sarili. Ang inano ko sa Lord is yung batch namin kasi magulo. Pero salamat sa Lord kasi yung General Assembly po namin naging maayos. Salamat sa Lord sa answered prayer that day. Thank you, Lord. And thank you din po sa pag-iingat niya sa mga anak ko. Yun po, and thank you sa kagalingan ng tuhod, although masakit pa rin, pero hindi na ganun kasakit. Yun, na-injured po kasi. Yun po, salamat sa Lord. Pangalawang pagkakataon na mag-share ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi faith night po, yung pinag-pray noon na kung ano yung ipagdasal ng hindi sasabihin, basta ipag-pray na lang. Kung nag-pray sa akin si Sister Miriam na masakit po yung likod ko, 2 beses na masakit. Tapos nung time na yon, wala akong sinasabihan na masakit ang likod ko, basta nagtatrabaho lang ako. Tapos nung pinag-pray ni Sister Miriam, salamat sa Panginoon po kasi pinagaling niya yung Tapos pangalawa po yung dapat mag-indo na po yung maliit na business ng pamangkin ko, mawawalan na po ako ng trabaho. Tapos, siyempre po,
Gusto ko tumibay yung pananampalataya ko sa Panginoon kaya dumadala ako sa mga gawain sa church. Pagka umalis ako dito sa Malanday, siguro Sunday service na lang maatinan ko kasi malayo po yung bahay ko. Salamat sa Panginoon kasi nung pinag-pray namin, Pastor Aglo at Sister Rubina, kung ano ang ipag-pray sa akin, sinagot ni Lord yun na magre-renew itong May po, kasagutan bago pa dumating, mag-endo kami ng July. Sinagot na ni Lord na magre-renew kami ng business. Another year po. At kung loloobin ng Panginoon, lilipat po ng mas maayos na lugar. Salamat sa katugunan ng Panginoon. Mabuti ang Diyos. Magandang gabi po. Nagpapasalamat ako po kay Lord. Kahit isang buong May, hindi po ako talaga nakati ng SPC. Pero kahit ano po, nitong May po, nagpe-pray po kay Lord na sabi ko, Lord, sana yung business namin nga, makakuha kami ng buko. Kasi nga ang hirap po talaga ng mga time na yung makakuha ng buko. Kasi nga nagdaan yung summer, nagkakaubusan po talaga ng buko. Kung saan na po ako naghahagilap ng buko. Kaya minsan, hindi ako po ako nakakano. Pero sinagot po ni Lord John. Kasi nung time na yun, nag-ano ako sa kanya, sabi ko, Lord, sorry po kung nakakalimot ako sa iyo. Pero hindi niya po ako pinapabayaan kasi lahat po ng dasal ko, sinasagot naman niya po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. Tsaka thank you rin, Lord, kasi sabi ko, nagdasal po ako, Lord, alam ko pong nawawala na po ako sa inyo. Halos isang buwan na talaga ako hindi nakakapunta sa church. Sabi ko, pero ikaw ang gagawa. Paano ako makapunta ngayon sa faith night? Kaya nagpapasalamat po talaga kay Lord kasi nandito po ako ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, ako naman po, papasalamat ako sa Panginoon kasi po kanina, yung aking apo na bunso, si Liana, nagkaroon po siya ng allergy. Kasi yung ginawa kong pagkain, chicken, oatmeal at saka sayote, malunggay. Sa chicken siguro siya na kasi 2 days sila nawala ng kuryente. Sa amin po sila natulog dito sa bayan. So siguro yung nung walang kuryente na yung manok. Kaya kanina sobrang pula niya. Salamat sa Panginoon kasi yung kanyang doktor, hindi niya schedule ngayon yun ang niya rest day niya. So nagpunta sila sa Metro Antipolo, doon siya tinignan, doon siya chinek up. Tapos yung chinek up, natawa po si Hazel kasi siguro mali talaga yung timbangan kasi 4 kilos lang daw. Kaya, sobrang bigat po ng apo ko. Pero sabi, hindi po mali po talaga yung timbangan, sabi nung Kaya, praise God, medyo na po siya, medyo magaling na po. Nawala na po yun. Pero natakot din ako kasi sobrang pula po ng katawan niya, mukha niya. Naningkit na nga po yung kanyang yung mata niya. Salamat sa Panginoon dahil yung bumalik at pinainom ng gamot yes, kaya salamat sa Panginoon. Tapos, salamat din sa pag-iingat po sa aming pamilya, sa mga anak ko, sa pagpasok nila sa trabaho, kay Henry. Kasi si Leo po tsaka si Hazel, work from home naman po sila. Si Henry lang ang nagta-travel. Kaya, ang prayer ko rin lagi po sa aking mga apo, sa anak, tsaka kay Brother June. Kasi ako, every Friday lang ng gabi ako nakakauwi sa amin. Saturday, Sunday lang ako, kaya minsan lang kami magkita. Kaya pag nagkita, wow. Di po, thank you Lord sa lahat, sa mga blessing. Praise God. Talagang favor po ni Lord, yung mga binibigay niya sa amin, sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kasi minsan yung mga hindi mo ine-expect, talagang binibigay niya. Tapos doon din, nakapunta rin ako ng Vietnam, sa kapatid ko naman. Kaya binibiro nga nila ako kasi noong December, nag-40 years kami. Kaming dalawa, nagpalawan. Tapos nitong, nung
April, di ba, nagpunta tayo ng Davao. Tapos nung nagpunta naman ako ng Vietnam, tapos ito Hong Kong. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang yung mga hindi mo ina-expect, sabi nga, yung katapatan mo, ibigay mo sa Kanya. Magtiwala ka. Kaya lagi ako nagbibigay ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Thank you po. Sa ating mga kalalakihan po, meron pong Tatay Bilino po. Magandang gabi po. Napapansin ko po sa sarili ko na medyo ako pa mahihayin, pero tinatanggal po ng Panginoon yun. Kasi kapag nasa harap ako, hirap na hirap po talaga akong umarap kasi sa dami ng tao po eh. Medyo parang ako. Pero sa ngayon po, sa tulong ng Panginoon, naramdaman ko na nawawala ito. Wala kaya pinupuri ang Panginoon at salamat sa kalakasan. Pag-harap ko sa inyo, medyo nawawala naman. Unti-unti, sabi ko sa Panginoon, palain ko, tanggalin mo, Panginoon, ang hiya ko para makaharap naman ako. Kasi, hindi po, kaya yung sarili ko, sinasanay ko po, yan, tingin akong ganon. Sabi ko, Lord, tanggalin mo naman yung hiya ko kasi gusto ko talagang mag-testimony. Kasi pag nakaharap ako, hindi ko na, parang lutang na po ako eh. Hindi ako makaan talaga eh. Kaya, yun, sinasanay ko. Kahit sa pag-awit po, kung mapapansin nyo, hirap na hirap akong Pero, pag ako po ay napuspos, yun, nararamdaman ko po yung presensya ng Panginoon. Kaya yun po, salamat. Puri po, Panginoon. Ito pa, Nanay Milna. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakapagbakasyon kami sa Bataan, 3 days. Sabi ko, Lord, sana makapag-share ako ng salita mo. Sabi ko, nagpipray ako. Praise the Lord, mayroong matanda doon na-sharean ko ng Word of God at tumanggap. Glory to God, nakapag-swimming kami sa dagat at saka kaya glory to God. Hallelujah. Ayan. Meron pa pong habol. Ayan. Habang nagpiprepare pa yung habol, gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi napakabuti po na ating Panginoon. After 27 years, I think. After 27 years, ako ay nakapagpa-whole abdomen ultrasound. Mean to say, pagkatapos ng ma-found out na may cancer noon sa ovary, parang ganun katagal bago ulit na natingnan yung aking tiyan dahil lagi po akong suka poops, at nakikita niyo dun sa ating prayer warriors yung laging problem ko. At nung bago po ako magpa-check up that time ay si Ate Monica ang speaker ng after ng Davao, tama, sa Ate Monica. At meron doon prayer about sa healing. Talagang, I always kasi, pag may prayer sa healing, talagang, ko talaga yung tiyan ko, no? Talagang pinag-lay hands ko yung tiyan ko kasi di ko pa alam yung, what is happening inside. Nung dati na-ER ko dahil may amoebiasis, pero nito nga lately na nagkaroon ako ng suka po, talagang nag-worry ako dun sa tiyan ko. Kaya nung nagkaroon ng ultrasound at mga lab tests, so lumabas yung result, na yung tinitingnan ko pa lang, hindi pa titingnan ng doktor, so may mataas ng konti ang cholesterol, mataas ng konti ang blood sugar, nalumpas ng konti dun sa normal level, mataas ng konti ang yung uric, no? 60 na kasi, yan. Pero pagdating po dun sa whole abdomen ultrasound, tingnan ko siya isa-isa. Nag-worry po ako doon sa result, doon sa liver. Kasi may nakitang cyst, parang cyst na po. Tapos may measurement kasi. So, ibig ko sabihin, again, thinking ko, Lord, like ko kiniklaim, Lord, sabi niyo, pinagaling niyo na ako, no? Parang, siguro ang fear ng mga nagkaroon ng cancer, ay yung magkaroon ng recurrence. No po. Kaya pagka ganun talaga nag-worry ako. Kaya nung time na yon na nagkaroon ng prayer, talagang I really lay hand at kinlaim ko yon dun sa
prayer. After po na nagkaroon ako ng whole abdomen, ultrasound yung nakita. Tapos po, nagpa-follow up check-up kay doktor. Praise the Lord. Hindi po siya sis na kinatatakutan ko. Yung po ay fatty liver. Fatty liver. Kaya, salamat po sa Panginoon kasi sabi ko, tonto ako, Lord, kasi yung sinabi niyo sa akin na pinagaling niyo ako noon. Hanggang ngayon, Lord, pinatutunayan niyo na pinagaling niyo ako. Kaya God is so faithful na after magto-29 years na po ako, this July 9. Pero salamat sa Panginoon, hindi ako nagpa-chemo, hindi ako nagpa-opera ulit. Pero God is so faithful all throughout. Andun yung kamay ng Panginoon, lagi pong nagpapakita ng kanyang himala. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Amen po. Okay. Meron pa pong habol. Okay. Count of 1. Ayan. Okay. Gente. Salamat din sa Panginoon sa kagalingan. Naalala ko din, kailan ko ba naitukod yung kamay ko? Parang March pa. So, kumbaga, nagsasuffer ako na masakit lagi yung, etong balikat ko na to, etong kaliwang kamay ko na to. March, April, pumunta tayo sa Baguio. Hindi ko mainda yung sakit ng kamay ko dahil kasama ko po ang kapatid na Sister Lilian na medyo masama ang pakiramdam. Lord, wag yung prayer ko na maging maayos yung pakiramdam ng kamay ko para makaalalay po ako sa Kanya. Yung ganon. Salamat sa Panginoon sa pagtugon niya, pati pagtugon sa kagalingan ni Sister Lilian noong ng time na ano ba sabi ko? Baguio, sorry. Ang layo, sa Davao. Parang gusto kong bumunta sa Baguio, Ate Aw. Joke lang. Okay. So yun. So salamat sa Lord hanggang nagpa-therapy na nga ako. Naka-12 session na ako ng therapy. Basta lagi ko siyang yung matutulog ka ng pag-gising mo, as in ang sakit-sakit. So, hindi ka masyado makatulog, ganon. So, salamat sa Panginoon. Nung 2 weeks ago, si Ate Monique nag-lead ng worship team, di ba? Yung nag-pray ka about healing, ganyan. So, pareho kami ng Pastora Glo na hawak-hawak ko din itong siko ko at balikat ko. Hindi ko alam kung paano ko hawakan, di ba? Yung ganon, dahil yun nga sumasakit. So, praise the Lord. Sabi ko, wala na. Hindi ko na siya nararamdaman. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos, nakapag-bowling na ako kanina. So, praise the Lord. Glory to God talaga. Thank you, Lord. Doktor, ako lang po yung sinabi ni kumari ko. Noong time na nasa Davao po kami, masigla po talaga ako. Tapos, hindi ko po alam na bawal pala yung suha. Hindi ko po talaga alam. Kumain talaga ako. Kumain kami ng suha. Nung pala po, bawal. So, napakabuti po ng Diyos. Dahil tuwing may session, maayos po yung pakiramdam ko. Pag uwian na, ayan, diyan ko na nararamdaman yung, yung sakit ko, yung asthma. Talagang parang gating-ting lang yung hininga ko. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman akong gumalik kasi nasa ibang lugar po ako. Tapos kumakain kami nila Pastora. Sabi ko, umuwi na tayo. Masama yung pakiramdam ko. Alam niyo po, salamat kay Mary Rose na laging nakaalalay sa akin. Pinainom niya po ako ng maligam-gam na tubig. Masama po talaga yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, iuwi mo po ako sa mga anak ko. Huwag po nawa ako dito abutin. Sabi ko talagang ganon. Umiiyak ako, nagpe-pray po ako talaga. Kaya nga po, pag nag-pray ka ng taimtim sa puso, talagang ibinibigay ng Diyos. Lagi po yan.
At saka yung pag kami, gabi na, aakit kami sa mataas na skyway. Naku, nagiging bad ako dyan. Ako, ayokong umakyat. Sabi nila, paano ba gagawin natin yan? Ang mga senior, hindi makakaakyat. Tumawid po kami sa karsada. Tumawid po kami sa karsada talaga kasi sa overpass, opo. Kasi po, ang taas. Tumawid. Sa Davao. Tumawid po talaga kami. Pagkatawid namin, sabi ko, Lord, sorry po, Lord. Talagang tumawid kami doon sa ginano pa namin yun. Kaya, hindi, sabi ko, pag tayo sinita, makikiusap naman tayo. Nung pala naman po, doon sa Davao, ay pwede po palang dumaan sa karsada ang mga senior. Nung nagpunta kami sa SM, naiwan ko pa yung bag ko. Sabi ko, nung nakauwi na kami, yung bag ko, naiwan ko sa SM. Sa ano pa, doon sa intayan ng sasakyan, nawala po talaga yung yung hika ko, ang lakas ko. Naku, sabi ko, naandun lahat yung ko. Sakay ako sa tricycle, punta kami. Pagbalik ko po, sabi po ng driver sa akin, Ma'am, huwag kang matakot. Wala po magnanakaw dito sa Davao. Pagkita ko, andun talaga yung bag ko. Tinignan ko, nandun talaga, walang nawala. Kaya purihin po ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Marami experience, marami din pinatunayan ng Diyos na naandyan lagi sa kanyang mga anak na laging humihingi ng tulong. Laging naandyan sumasaklolo ang ating Diyos. Thank you, Lord. Ayan, Ate Meki. Kalimutan ko may testimony ako, tapos naalala ko na meron nga pala. So, recent po, hindi ko alam kung kunuwento ko na, basta may nakarinig na siguro ng story na ito, na recently po, bigla akong natatakot sa mga enclosed spaces. Basta kasi nagpapanik po ako pag, kunwari, nasa sinehan, tapos nasa loob yung upuan ko. Hindi ko kaya, parang makikipagpalit ako, parang hindi ako makahinga, parang feeling ko, mamamatay ako, parang ganon. Tapos, ganun din po yung nadadama ko pag nasa airplane. Kahit na ang dami ko na pong napuntahan, pero parang bigla pong may ganun akong fear recently lang. So, thank God po kasi, lagi namin pinagpe-pray ni Nats na ma-overcome ko na. Nung Davao, yun na yung parang start. Medyo parang nung pasakay kami ng eroplano, dahil may nagbanggit nung Davao, pasakay kami eroplano, sasabihin ko sana kay Nats, ikaw na lang mag-convention, uwi na lang ako. Parang kasi hindi, parang kinakabahan ako. Pero thank God po, nung parang habang nasa pila kami, parang biglang nawala randomly yung fear ko. Parang hinigop ng something. Biglang parang game na ako magbiyahe. Umuwi po, ayan, tas recently. So parang, kinaklaim ko naman na okay na. Pero syempre po, pag parang yung Davao, 1 hour lang eh. And recently po, nag-Japan kami, 4 hours. So parang sa loob-loob ko, parang sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Anong mangyayari? Tapos parang inaano pa ako noon, diarrhea pa ako ng time na yun. Tapos basta ang dami ko pong mga iniinda. So thank God po ay dahil, anong papunta, medyo kinakabahan ako honestly. Sabi ko kay Nats, parang bantayan mo ko. Like, sabi ko, parang hindi ako makahinga. So nakasalpak po ako ng mga sermon, nakikinig lang ako ng Word of God hanggang umabot. Pero thank God, ang pinaka-thankful po ako nung pauwi. Kasi parang si Nats, nasa second row kami, si Nats, walang tao sa first row. Si Nats po, pinaupo doon ng stewardess kasi kailangan daw ng tao sa may emergency. Sabi ko, maghihiwalay kami, parang anong mangyayari? Paano pag hindi ako makahinga? Anong gagawin ko? So, nasa harap ko po siya. Tapos, grabe, parang buong trip, parang
bumalik yung dating me. Yung parang, wala lang, parang easy-easy lang. Tapos parang nasa harap si Nats, kumakain pa kami, nakikinig pa kami, naglalaro pa ako sa phone. So pag-uwi, nung pag-land na, doon ko na po na-realize. At doon, sabi rin ni Nats, hindi kita pinapansin para wag mong maisip. Pero thank you Lord. Yun, so thank God sa victory over yung ganong fear na I believe na ito ay start na kaya ko na ulit mag-function normally. Kasi parang feel ko po nagpapanik mga kasama ko. Nanood kami ng sine nila Angge. Minsan parang biglang hindi ako makahinga eh. Kaya parang ayoko na po ng gano'n na parang lagi akong may fear. At parang yung mga ibang tao rin, parang ayoko na nga lumabas minsan dahil feeling ko po ay hindi ako makahinga. Parang sobrang weird. So thank God po sa deliverance from my fears. Meron pa po? Count of 1, count of 2, count of 3. Let us prepare our hearts as we listen to the Word of God tonight. Nakakamiss din ang faith night kaya. Kasi hindi mo marinig yung mga ganyan tawanan sa... Di ba? Yung mga reaksyon, gano'n. Nakaka-encourage kaya yung mga gano'n. Ang daming testimonies. Praise God. All right, welcome to our faith night again this month of June. It's good to be back. It's good to start it na. Ako yung mag-start nung serye natin. I miss this eh. Okay, praise God. Salamat po. Testimony lang sa pag-iingat sa amin lagi. Tuwing nagbe-visit na iglesia po kami. Being able to visit yung mga simbahan na minsan pag ganun, sumama kayo, mahabag ka rin, mahabag ka kasi dun sa kalagayan ng mga simbahan. Yeah, basta. Tapos yung salamat sa Diyos kasi may oportunidad na ganun. And at the same time, yung strength sa tuhod ko, first day pa lang, lahat ng simbahan na pinupuntahan namin, puro naman ang ganun yung mga hagdan lahat. Ano ba yan? Mga simbahan namin, wala sa ground floor lahat. Puro sobrang tarik talaga. Yung tipong hindi proportion ba yung mga pagkakataas. Kailangan mo para akong gumagapang na Pero nakakaraos naman. Kaya praise God. Thank you Lord. At salamat kasi nakaka-encourage yung nangyayari. Anyway, let's go to our series na po ngayong buwan. At may sasabihin mo ng mga sitwasyon. Okay. Sa mga nagbo-board exam, di ba, pag nagbo-board exam, kunyari, hindi ako kumuha ng kurso na may board exam kasi natatakot akong bumagsak. Kaya hindi ako kumuha ng... Pero ngayon ko naiisip, sana nag-try ako na mayroong board exam. Parang nagsisisi. Pero, di ba pag pumapasa ka sa board, hindi ka pa sigurado, tapos titingnan mo yung resulta. Titingnan mo, secret na secret. Lalabas sa online, ganon. Tapos, minsan, pag, alimbawa, in-announce, ganon. Pumasa ka. Hindi nga. Oo nga. Confirm nga. Ganon, ganyan, okay. Halimbawa naman, mag-schedule ka ng isang meeting, okay? May meeting kayo, ganon. O ano na ba talaga yung date ng meeting? So magtatanong, hindi ba parang tayo sa Wednesday tayo? Hindi Thursday tayo. Hindi nga, okay na to. O confirm na ganitong araw. O sige, confirm na yan Ganon. Next, okay. Minsan pag may lumalaki ang puson, tingnan nyo yung katabi nyo, parang lumalaki yung puson. Confirmed. Uy, confirmed. Confirmed. Oo, 3 months on the way. Hindi, 3 months na yung mayoman niya actually. Alright, so nagko-confirm, diba? So yan po ang title ng ating serye sa buong buwan ng June. Confirmed! Okay, pwede bang magano kayo? Confirmed! Ayan, confirmed. Yan. Confirm na ba na si Win Gatchalian ang Senate President? Mamaya, iba na naman bukas. Ano ba yan? Yeah. Anyway, sige. Ibig sabihin ng confirmed ay,
Ito po ay nagre-refer sa pagpapatibay or establishment or strengthening of faith. Ng mga covenants, promises, or spiritual truths. Okay? So pag sinabing confirm sa Bible ay pagpapatibay, ay mamaya ko nasasabihin pala yung word na yan. Okay. The idea of confirmation is woven sa buong scripture. Pinagtatahi-tahiyan. Okay. Pareho yan sa divine pagkilos ng Panginoon at sa human response. So sa week 1, ang title natin ay Confirmed by His Spirit. Okay? Confirmed by His Spirit. So, maraming magko-confirm, okay? Maraming magpapatunay, pero first week ay ang sino daw? By the Spirit of God. Okay? So sa Tagalog ay sabihin natin yan. Ready? Go. Pinatunayan, pinagtibay. Ayan. Okay. Sa John 14:26 po, okay, basahin ho natin ire. Sige po, kung may Bible kayo, buksan nyo kapag nandito po sa screen. Ready? Go. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay. So yung word na ginamit po ay advocate. May laging sinasabing devil's advocate. Kasabihan po yun, parang it's an idiomatic term na parang gustong sabihin, parang kakampi muna ako sa devil, parang ganito muna ako, parang kunyari ako muna yung negative, parang gano'n na ibig sabihin nun. Kaya lang pangit lang pakinggan kasi devils, parang kakampi ka ng devil. No? Ang term sa Banal na Espiritu ay advocate, the Holy Spirit. Ang sabi dito, whom the Father will send. Okay, ano ba yung sitwasyon ng John 14? Nandito pa si Jesus niyan. Okay? Si Jesus nandito pa, so malapit, nag-a-announce na siya unti-unti, malapit na akong bye, gano'n. Malapit lang siyang umalis. Okay? So, syempre, napakalungkot noon. Hindi naman pangit, kundi parang after all na nangyari, na nabuhay ang Panginoon sa Diyos, so something, tapos biglang iiwan din pala kami. So, medyo malungkot talaga yung atmosphere nung time na yan. Konting oras na lang na magsasama-sama sila. At meron pa nga na nagkanulo, di ba? Kaya medyo malungkot po. Pero sinabi dyan, may advocate na iiwan ang Panginoon Jesus. Sinabi niya yun mismo, si Jesus mismo nagsabi, may iiwan ako na makakatulong sa inyo. Okay? The Holy Spirit. Ibang translation, syempre alam natin na ibang translations. Sige, banggitin natin yung mga ibang translations no advocate. Basa po tayo. Ayan, hindi ko na i-capital by H. Okay. So, comforter. Sino may ganyan kayo sa bahay nyo? Comforter. Pag, yan, makapal na makapal. Okay. Comforter. Okay. Intercessor. Very familiar na kayo sa intercessor. Yung isang tao, tayo sa mundo natin, isang tao na mamagitan para sa mga request upang ang kalooban ng Diyos ay mangyari dun sa taong yon. Ganun na intercession. Hindi lang siya basta prayer, kundi yung kalooban ng Diyos mangyayari dun sa tao. Okay, so, helper, okay, parakletos po yan din. Yung parakletos yung helper. O kaya patnubay or guide. Okay, yan po ang banal na Espiritu. So, imagine that, na yung ganyang ka-powerful na persona ng Diyos ay nakanino? Nakanino? Sure kayo? Confirm? Are you sure? Are you sure? Dapat confirmed. Na nandito ang banal na Espiritu. Okay. Parang hindi kayo sure. Pakitanong sa katabi mo, sure ka? Kasi, hindi, I'm not joking. I am really emphasizing this. You have to be sure that you know and you really know that the Holy Spirit is within you. Kailan nangyari yun? Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Ganun lang po simple yun. Okay? Kailangan maging sure ka kasi kapag hindi ka sure,
Kaya ka naman, pag namang problema ka, kung ano-anong ginagawa mo, kasi hindi mo naiisip na may kakampi ka pala dito sa loob. That's the Spirit of God. Okay, so may kakampi ka, may tutulong sa'yo, pero bakit ganun? Nagpapanik ka kapag dumadating na yung problema. Konting sa pera, kaya, imbes na makausap ang banal na Espiritu, tuturuan ka ako ng gagawin. Pag biglang may away sa bahay nyo, ikaw din, magpapanik, papatol, kung ano-ano nang gagawin yung mga desisyon. Kahit nag-aaway, may desisyon ginagawa. Ang hirap kaya nag-aaway, tas may desisyon gagawin, di ba? Dapat pakalma muna lahat. So yun, imbes na mag-turn ka sa banal na Espiritu na pwedeng tumulong sa'yo, bakit hindi mo kinakausap? Okay? So, paulit-ulit na ho natin pinag-uusapan to. Okay? Tungkol sa parakletos na to. Pakisabi nyo nga, parakletos. Okay. Para at least alam natin yung Greek term. Okay. Sa generation ngayon, ito daw ang okay. Ang generation ngayon daw, sasabihin natin, pinaka-connected sa lahat. Bakit connected? Kasi, dahil may social media. Okay. Kahit na ang matatandang super seniors, mga super senior natin, may cellphone. Nakaka-connect. Di ba? Kahit na parang nagpapanik din, hala, paano yun? Ano gagawin doon? Ganon. Pero nakaka-connect. Nakakatawag, di ba? So, kahit batang munti, 2 years old, 3 years old, marunong mag-navigate. Alam, pili-piliin na yung mga icon-icon na yan. So, sobrang connected daw, sabi nila, yung mga panahon daw ngayon. Compared to the former times, hindi ko alam kung naranasan nyo to, na meron kayong pen pal. Sino ho dumaan sa pen pal stage? Haba hair ni Madam. May pen pal. Ilan yun? Okay. Ano po yung, sabi ng ibang mga millennial dito, ano yung pen pal? Sige nga, kwento nyo, ano ba yung pen pal? Nagsusulatan. Magkakilala yon hindi? Hindi, Sa song hits, may ganun, pen pal. Ganon. Tapos, pag sulat mong ganon, tapos, susulatan mo na lang. Naalala ko yung, nung high school ako sa PNU, dahil parang monito. So, hindi mo alam, kung sino, Hindi mo alam kung sino. Tapos, yung sulat sa akin, sulat lang siya ng sulat, hindi siya nagbibigay na ID. Sulat siya ng sulat, ganito kakapal. Tapos handwritten. Tapos ang ganda ng sulat. Sabi ko sa loob-loob ko, pogi siguro nito na ako. Basta nakaka-inlove. Ang ganda ng pagkaka-English. Talaga mo, i-inlove ka talaga. Wala lang. Only to find out, malinggit. Kaya na, kaibigan ko pa rin naman yun ngayon. Kaibigan ko pa siya. Okay. So, ganyan. Basta, tapos, dinivulge niya lang later. Alam mo ba hindi ako sumusulat yan, yung kapatid ko. So, anyway, napunta tayo dyan. Anyway, so, sinasabi lang na noon, hindi masyadong connected kasi nga, wala namang ganyang wifi, wala internet. Okay? Tapos, yun nga, sinasabi nga tungkol sa pen pal, paano kung kunyari pinadalang picture, 1 by 1, 2 by 2, tapos hindi ka sure na yun pala yung mukha nun. Hindi pala siya yun. Oo, di ba? Yung parang pinapalitan yung mukha. Okay. Lalo ngayon, mas maraming fake ngayon. Di ba? Akala mo yung kausap mo, yung pala, naka-AI din yung kausap mo, pero ang galing magsalita, ang ganda ng mukha, pero pag nakita na kayo sa airport, yung AFAM, tapos may music na gano'n. Hindi nagkita kasi hindi pala yun yung mukha niya. Nasaan yun? Hindi kami Kawiwo. Kahanap-hanap mo ng kaibigan. Yan, okay. Sabi nila, we are living in a connected environment, but still, we feel alone. Tama? Dami mong followers, daming friends dyan. Bisa natutuwa, nakakatuwaan ko lang. Tumitingin ako sa mga
Pasensya na, mga simbahan. Tingin ako sa mga simbahan, mga ilan yung followers ng church nila. Parang na-intriga lang ba ako? Ganon. O kaya yung mga individuals, ilan kaya ano nito, mga likes, ganon. Again, parang connected lahat kasi alam mo nangyayari sa bawat sulok ng mundo, pero you still feel sad. Parang nag-iisa ka. Kahit maingay yung mundo, pero feeling mo parang minsan nag-iisa ka pa rin. Sino nakakaramdam niyan? Paminsan-minsan. Hindi ko naman sinasabing lagi. No? Kahit parang ang dami mo naman pwedeng kausap, pero parang sad ka pa rin. Okay. Bakit tanong ang katabi mo, meron ka bang closest friend? May closest friend. Huwag niyo nang sabihin kung sino yun. Baka magselos pa eh. Ba't hindi ako sinabing pangalan? Baka pero kung meron daw ba? Meron. Oo. Yung best friend, meron. Magkaiba kasi yun eh. Closest, saka best friend. Okay. Sa totoong buhay, hindi lahat tayo may ganon. Meron talagang taong makapala kaibigan, pero meron talagang, yan. Sabi ng article sa Forbes magazine noong 1990 sa US, 1990s yun, yung mga pinanganak ng 1990s dito, 75% maituturing na may matuturing daw silang best friend. Ang dami nun ha, 3/4 yun. Tapos 3% lang daw yung walang kaibigan noong 1990. Pero ngayon, almost 60% na lang ang may best friend. So, bumaba po yun. At 12% naman nagsasabi na wala na silang kaibigan. So, tumaas po yung nagsasabing wala na silang ka-close. Ganon. Kahit daw sa trabaho, 23% lang ang nagsasabi na they feel connected at work. Ibig sabihin, the 77% ay nagsasabing kahit nasa work kami araw-araw, we feel disconnected. Okay? Pero, thank you, Lord. Okay? Pwede. Para lang paliitin natin yung mundo natin. Punta tayo sa hapagkainan ninyo sa bahay. Isang mesa lang, isang hapagkainan, pero sino kausap ng bawat isa? Ayan, di ba? Hindi masyado nag-uusap, hindi masyado nagkukumustahan, hindi ganyan. Noon yung walang mga ganong cellphone, nagkukumustahan ng mga mag-anak. O kumusta pag-aaral mo? Okay, kumusta yung... Ngayon walang ganun. Imagine mo yun, okay? Kanina proven ko yan kasi kumain kami sa Over Easy eh. Ino-observe ko. Kumain yung staff sa Over Easy. Ala, nakatutok sa phone. Ay, kakukulangan ako sa nagkikwentuhan sa katabi nila. Kasi magkakatabi na lang eh. Nagsasawa na ba? Hindi eh. Iba naman yung katabi mo, hindi naman yun yung dati mong katabi eh. Pero, bakit hindi nagkikwentuhan? Bakit naka-cellphone lahat? Gutom ba? Or something? May mga mag-asawa, syempre, kahit isa lang yung higaan, ano itsura? Back to back. Back to back. Okay. Kasi may kanya-kanya ring cellphone. Yung isa, naglalaro ng scatter. Yung isa, nagkikay-drama. Or whatever. Yan ang reality. Pero thank God, we are Christians. We have the Holy Spirit. We have the Parakletos inside of us. Siya yung palagi nating kasama. Our advocate, our helper, our closest friend. Okay? He is the confirmation sent by God na hindi niya tayo iniiwan. Kasi nung umalis siya, kinonfirm niya by sending the Holy Spirit. Okay? So yung seal ng Holy Spirit, yun yung tanda na yun na siya ay hindi nang iwan sa atin. Can you praise God for that? Hindi tayo iniwan. May banal na spirito. Yes. Alright? So what the Holy Spirit does ay ituro lahat to teach us all things and remind us of everything Jesus has said. So yun yung role niya para ipaalala, gawin yung dapat niyang gawin para maigiya tayo. Kailangan natin ng gabay, ng pagtuturo. Banal na Espiritu nagtuturo sa atin. Kaya, di ba, pag, Lord, I need your wisdom sa ginagawa ko. Hindi ko ito kaya. Okay? And what?
The Holy Spirit gives wisdom. Anak, ito gawin mo. Anak, ito yung gawin mo. Anak, huwag mo tuloy yan. Anak, huwag ka na pumunta doon. Ayan. Natatakot ka? May banal na spirito. Naaawa ka sa sarili mo? May banal na spirito to remind you na ikaw ay precious sa Panginoon. Dumadaan ka sa tukso, biglang ipapaalala sa iyo ng banal na spirito yung natutunan mo sa Sunday school, sa Bible study. Ang galing ng Parakletos. The Holy Spirit guides and teaches, which is central to the confirmation process. Slide, please. Okay. Slide na ba? Okay. Yung confirmation process na to, yung kumbaga sure na sure ang banal na spirito, yan ang ginagawa niya. Okay? Kung pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa sa takbo ng buhay mo, let our message remind you today na hindi ka nag-iisa. The Holy Spirit, our Parakletos, is our confirmation. In Him, it is confirmed. Okay, confirmed. Before po tayo mag-pray, personal experience na lang. At gusto ko makarecall din kayo ng mga experiences nyo tungkol sa banal na spirito. There were grieving times in my life. Grieving, nawala yung asawa mo, kinuha ni Lord. Grieving sa tatay, sa nanay. Hindi masyado sa tatay. Parang ready yung heart namin kay tatay nun eh. Pero yung kay nanay, basta kasi si nanay, ako yung nagda-drive minsan kasi sa kanya. Parang mas kami din, naging mas nag-close kami kasi nga kami magkasama sa bahay. So yun, tatay, nanay, asawa, tas may anak na bigla nag-asawa, kaya parang namatayan ka rin. Yung ganun ba? Yung parang alam mo yung ganun. Pero alam mo rin sa sarili mo, na kahit sa gitna nung ganun, wala ka naman talagang pupuntahan eh. Ang banal na spirito talaga ang magko-comfort sa'yo. I remember that kasi tinatamad akong mag-prayer meeting. Ayoko magsimba. Ayoko lahat. Basta parang sa sobrang lungkot ko. Ayoko na. Pero tinay ko, prayer meeting, nandyan ako sa isang sulok. Naggrupo kami ni Kuya Arnold, basta hindi ako kumikibo, hindi ako, ingay ko, di ba? Yun, pero yung time na yun, hindi ako kumikibo. Sabi ni Kuya Arnold, Pastora, ngayon lang kita nakita ng ganyan. Hindi ako sanay, parang nababother siya, na sobra yung pagkakatahimik ko, kasi talagang nagigrieve ako. Pero, doon ko napansin, ang Lord lang naman talaga makakapag comfort sa'yo, sa totoo. Siyempre, pipilitin na ibang tao na pasayahin ka, kung ano-anong gagawin sa'yo. Siyempre, pagpe-pray ka, siyempre, kasama po yun. Bibigyan ka, papadalan ka ng pagkain, mga basta ganun, tatawagan ka. Pero alam mo rin na si Lord lang talaga yun. Okay. There was a time that I was preaching dun sa kabila. Nandun pa yung church natin sa kabila. Ay, nag-church ba tayo doon? Meron po. Yan pong, yan, malaking building dyan. Yan po yung church natin dati. There was a time, basta, siyempre bata pa po ako noon sa pagpipreach, hindi pa masyadong marunong, parang gano'n. Bagong estudyante pa lang yata ako din noon. Basta nag-preach po ako. Sabi ko nga yung experience ng mga gano'n, hindi ko malilimutan eh. Kasi, yung mga illustration na ginamit ko, nung time na yung wala yun sa script. Pero lumabas yung illustrations na yun. Eto na ka mo, maya-maya. Itong mag-anak na to, hindi ito masyado nagsisimba. Pero nung time na yun, biglang lumapit sa akin, after the service, Pastora, wala namang kaming kinikwento sa'yo. Ngayon lang tayo nagkita ulit. Bakit alam mo lahat? Na hindi, kasi tungkol yata sa apartment yun at pinaalis ka sa apartment, mga ganun-ganun. Parang hindi ko kasi naman yun masasabi ng normal. Pero all the illustrations, sabi niya,
they really pointed to us. Kaya sobra daw sila na-encourage na talagang kinausap sila ni Lord yung time na yun. Di ba? Ako ba yun? Hindi ako yun Si Lord yun. Napapaisip niya yun eh. There was also a time na parang bihira yung sabihin sa akin eh. Actually, bihira. Bihira nung time na yun kasi nagsisimula pa lang na Ate Milet yata yung nagsabi nun sa akin. Parang, siyempre, di pa naman masyadong close sila yung mga hipag-hipag nun. Hindi naman ganun ka-close. No? Noong mga unang panahon na yun. Ano? Pero nag-preach daw ako ganun. Sabi niya, okay, parang, hindi ko na alam yung exact term. Okay, kakaiba yung preaching mo nung araw na yun. Sabi niya parang, basta, alam niya daw na iba talaga. Hindi ko naman naintindihan kung ano ibig sabihin yun, pero gets ko naman na. Gets ko na after na. Kasi meron pa rin isa nagsabi na parang, yung parang basta nagsuko siya nung sigarilyo yata niya nung time na yun. Parang may sigarilyo siya dito. Tapos nung altar call, parang sinorender niya yung sigarilyo na yun. Is it about me? No, of course not. It's the Holy Spirit speaking to them. So di ba, sobrang laki ng tulong talaga ng banal na Espiritu sa buhay ng tao ko. Di ba? Alam niya ng mga estudyante ko nag-aaral sa Bible School dito, na may mga bagay akong wala naman talaga sa script din sa pagtuturo. Meron kaming guide, pero may mga bagay na i-reveal sa amin, yung kaming mga guro, i-reveal ng banal na Espiritu sa amin na ituro mo ito. Sabihin mo to. And ever since, sinama ko na yan sa aking script, kumbaga. Kasi tinuruan niya ako nung portion na yun na, kaya tinatanong na nila ako ngayon na parang, Pastora, pinapa-edit sa akin yung isang lesson, isang Bible school subject. Sa akin pinapaayos yung church administration na, yung parang ganun, kasi sabi ko, yung kasi may mga bagay doon na God just revealed the lessons to me na wala yun sa ano, pero nakita ko grabe, galing, pinaisip ni Lord yung mga ganung bagay, tapos ang laking tulong, alam ko ang laking tulong dun sa mga ano, kasi mini-message ako, Pastora, salamat, kasi na ano kami, yung na-enlighten, tsaka now alam na namin, ganito pala yung problema namin, parang ganun na. So yung mga ganung bagay na po, ano pa po, sa maraming decision making, hindi ko lang kung nakwento ko na to sa inyo, pero there was a time na may meeting ang buong Southeast Luzon District pa noon, hindi pa po Metro Manila North. So nandun kami, ang tagal ng problema about church planting yon. Problema about church planting. Na ayaw payagan yung isang church plant na mag-plant dun sa areang yon. Opposing yan. Masyado malapit sa amin. Hindi pwede yan. Kasi pag umikot naman yung conference, so ang tagal huno, basta walang nagbibigayan, parang ganun. Parang pagod na kami dun sa gabing yon. I think it happened sa Buso-Buso pa yon na overnight. So nandun lang kami, nasa mga tables kami na parang tahimik na po ako noon. I was praying, Lord, show us. And when you show me the wisdom, yung parang pakita mo yung wisdom. So, hindi ko na matanda ako ano yung naging desisyon, but when I spoke, kasi everyone, when I spoke, na-solve yung problema, parang, okay. Tulog na kami. Diba, ang galing ni Lord talaga, diba? Napakagaling ng banal na spirito talaga. Pag humingi ka talaga ng tulong, yun na pala yun. Kaya pala pag yung flesh mo yung lagi mo inaasahan, kaya pala pumapalpa, kaya kasi lagi ka naisip pang sarili lang, yung alam mo lang na galing mo, yung alam mo lang na resources mo, alam na naman kung sinong connection mo ng mga tao. Pero pag si banal na spirito, daming ideas, ang dami niyang pwede ituro sa'yo. Okay, ano pa? When praying for our country, tinuturuan ako ngayon lately talaga ni Lord kasi nga nasa book of Ezekiel ako. So, di ba, nag-post ako sa My Day ko kasi sobrang, this is happening. Kinat ko nga lang yung ano nun eh. Di ba, sa My Day, may ganun. Meron ako sa taas nun eh. Sabi ko, Senado at ano, sabi ko, na Senate.
Sabi ko, hi! Para may galagalong ko. Para at least maratandaan ko na ganito nangyayari sa Senado nung time na to. Nilalagay ko yung date na yan sa Bible. Tapos yun yung ano. Okay. So, yung ganun, the way I pray for the country, tinuturuan ako ni Lord kung paano pag-pray yung country. Hindi yung basta, Lord, paano manalo si ano ito? Sana manalo. Hindi ganun eh. Kundi kung paano, kung ano ba tinuro ni Lord sa atin ba. And isang sitwasyon na very fresh lang. Hindi kasi sinishare nila, line up team, nila Jetro. Last Sunday, may inimbita akong mag-asawang pastora. Pastora kasi siya. Yung asawa niya, kung narinig mo to sa Bauchi, hindi proud kasi ako, natutuwa ako sa kanya. Si pastora na ito ay, sabihin na natin medyo problematic yung kanilang relationship bilang pastora. Kasi itong asawa niya ay parang naging backslider. Inaamin naman niya yon, nag-backslide siya. Magaling mag-gitara, nagigig. Okay? So, syempre, pag mga gig, magaling. In-interview ko nga siya ng linggo, sabi ko, paano kayo nagigig kung biglaan lang tumatawag sa inyo? Sabi, okay lang po, sasabihin lang yung kanta. Standard pitch? Oo, standard pitch. O, sige. So, anay na. Okay. Kunyari, ang kanta Bed of Roses. Kunyari lang. And the Bed of Roses. So, alam niya yon kahit anong pag yung singer ay nag-iba ng pitch doon medyo, tapos right then and there, hindi sinasabi. So, challenge pero nahahabol. Parang ganun. So, dahil magigig siya, napupuyat, hindi makakasimba. So, kahit nagpa-preach yung asawa niya dito, wala siya. Kasi nga, puyat. Okay, so, basta problematic na ganun. Medyo nag-scout ako ng pwede mag-drive sa church kung sakali. Alam ko driver yon, nagda-drive yun eh. Sabi ko, papuntahin sa akin, sabi, di pumunta nga, sabi ko, ang pang-test ko doon kung pupunta ng linggo para makakinig ng gospel. Pumunta ng linggo, kaya binabantayan ko kung dumating. Pumunta, nandyan, nakaupo pala. Happy ako. Punta. Bumaba na ako, second service sila. So, bumaba na ako. Tapos, nag-meeting tayo, di ba? Ganang. So, kaya sabi ko, paintay. Buti pala talaga nag-intay. Sige, nasa office na. Sabi nung lalaki, Marlon pangalan, Pastora, ngayon lang ako ulit, sabi with all tears, ngayon ko lang ulit naranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Habang nagpapakanta po yung worship team, sobrang gusto nga daw niyang, yung umalngal ba? Yung ganun. Gusto niya talagang umiyak ng husto. Kasi grabe daw yung sa kanya, paghihipo sa kanya ng Panginoon. Kantahan pa lang pinag-uusapan natin. Diba? Kasi sinare ko agad kila Jetro para i-share sa worship team, para ma-encourage yung worship team na hindi sayang yung kanilang pagpapagal dito, na hinihipo ang Panginoon. Okay? So, sobra daw siya. Tapos, syempre, na-appreciate pa niya yung music daw ng worship team kasi ang term niya, plakadong plakado. Ibig sabihin, tinanong ko, ano yung sabihin ng plakadong plakado? Parang saktong-sakto dun sa mga original. Gusto niya sabihin. Ganon. Okay. Balansi daw yung tunog. So, ibig sabihin, kasi siya, sensitive siya sa mga sound. Pero more than the music part, parang, wow, sabi ko, Lord, thank you, Holy Spirit, for touching this guy. Kasi, ang dami na nagpe-pray para sa kanya para ma-revive siya eh. Diba? Pero, wala ka na, yung salita mo wala na, hindi na enough. Pero sinabi nga ng asawa niya na lagi niyang pinagpe-pray asawa niya na kilusin ng Panginoon. At sobrang happy yung asawa niya na kinikilos ng Panginoon. At nagde-decide sila na dito muna sila linggo-linggo para lang muna sila, ma-feed na yan, para yung spirit nila. Igagawin na lang nilang hapon na lang yung simba nila dun sa church nila. So yun, okay lang ako dun para ma-feed nga sila. Why am I saying this? Confirmed that the Holy Spirit is alive. He is a person. He is God.
Kung ano yung power ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are co-equal. Lahat ho. Yan. Confirm po. And we are hoping that this church will experience bawat isa. Kahit isang kabataan na nandun sa sulok na parang tahimik. Yung isang matandang parang gusto lang mag-observe dyan. Yung isang babaeng parang naimbita lang, napilitan lang, pero kikilusin sila ng banal na spirito. Do you want that to happen sa iglesyang yan? Iglesia natin po, di ba? Sa pamilya natin, gusto niyo ba yun? Dinala niyo yung, ano niyo, hindi kayo, ano lang kayo, by chance na, parang sakali, no? Pero yung pala yung moment na yun, ihipuin sila ng Panginoon. Yeah? Let's enjoy the Holy Spirit. Confirm po na kumikilos ang banal na spirito. Okay po. Maari po ba sa inyong upuan, okay, sa mga nag-online po, ay kahit nasa sala po kayo, nasa kotse po kayo, maari po ba we'll take just 1 minute just to thank the Holy Spirit. Diretsuhin niyo sa salamat ng Holy Spirit. Thank you. Tapos I love you din po tayo sa banal na spirito. Can you do that? Sige po. Let's thank the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, banal na spirito. Thank you, Holy Spirit, for your guiding hand. Thank you, Lord, for us. Thank you, Lord, for anointing. Thank you, Lord, sa pag-comfort, Lord. Salamat po sa pagbibigay ng karunungan, Lord. Thank you so much, Lord. I love you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you, thank you for what you are already doing, oh God. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Praise your holy name, Lord. Praise God. Magpapangkat po tayo sa tatlo. Kung ano po yung department, sana yun na lang po para mas comfortable. Kung UFW. Pero sana iba yung tao naman. At papakita po namin, ito po yung mga pagpe-pray po natin na yung area ng buhay na nangangailangan ng ministry ng Banal na Espiritu. Okay? Sa trabaho, sa pamilya, at bilang saksi sa mga paligid. Kailangan ho natin ng Banal na Espiritu sa trabaho natin para magabayan tayo. Ay, dito yung isa. Okay na kayo dyan, tatlo. Kailangan ho natin ng Holy Spirit sa trabaho so that we can be sensitive sa lahat ng nangyayari. Sa pamilya, kung ano, sensitive sa kilos niya. Tsaka sa pagiging saksi sa paligid. Assign na lang po, tapos sabay-sabay na po kayo mag-pray. Pati po yung nasa live stream po, can you pray for this, please?
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay po, mag-assign na lang po kayo. Pag-pray po natin yung mga leaders ng church. We need the Holy Spirit po talaga. Anointing po sa lahat. Kahit nagka-care circle, may anointing. Kahit na nagtuturo dito, ganun-ganun, ginagawa, may anointing. We need po, leaders ng church po natin. Mga magulang na naghahanda para sa pasukan ng mga anak, okay po, pag-pray po natin sila para yung bigyan sila ng karunungan, anong gagawin, saan kukunin yung pang-tuition, pambaon, at kailangan talaga ng karunungan para hindi na alam nila kung saan nila dadalhin yung anak nila sa pagpapaaral po eh. Nauubusan sila ng paaralan na choices nila. At syempre, yung mismong estudyante na naghahanda para sa pagpasok sa school next week. So, pag-pray ho natin sila na yung samahan sila lagi ng banal na spirito. Assign nyo na lang po. Kung meron pong pang-apat na pwede na lang mag-repeat na lang yung isa, pero apat kayo, baka pwede yung isa dyan. Pag-pray po natin ang... Ay, hindi. Okay na yung tatlo. Tama na po yun. Sige, pa-pray po natin yun, ha? Assign na lang po, tapos sabay-sabay. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. After praying, let's all stand together. We'll be praying for our nation. Sa mga nakakasunod po sa balita tungkol po sa ating bansa, kung ngumingiti ba kayo o nagagalit kayo o naiinis kayo, napipigon kayo, parang mga bata. Parang bata. Di ba? Sabi ko nga dun sa SPC, yung mga unang panahon ni yung mga senador, ang gagaling Talagang, pag nagbalitaktakan, walang imaw-imaw, walang arte-arte. Basta pure balitaktakan lang.
Mature ba? Mature. Mhm. So, ang encouragement ko po sa prayer huddle, hindi tayo nagpe-pray for a person para manalo, para maging presidente o para maging presidente. We are praying for our nation to be God-fearing. May takot sa Diyos. Kasi pag may takot sa Diyos, wisdom comes. No? Sige po, together, let's pray for our nation. Imagine niyo po yung Mindanao, Visayas at Luzon. Lahat po ng ating pong islands. Thank you, God. Hallelujah. Lord, we remember our country. Lord, nag-iisang bansa po namin. Ang bansang Pilipinas. Maharlika nga daw po yung isang pangalan. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, na maging maharlika po talaga ang aming bansang Pilipinas na dahil hihipuin po ninyo ang mga leader namin. Panginoon, yung mga nangyari sa Old Testament, nangyari po, Panginoon, kung paano po yung mga ibang leaders doon, mga hari doon, ay na sumunod sa tama. Lord, dalangin ko na yun po yung mangyari sa aming bansa po, Panginoon. Lalo na yung mga namiminuno ngayon po, Panginoon, I pray, yung mga nandyan sa pwesto ngayon, lahat po mula sa barangay po hanggang sa kataas-taasan, naway magkaroon ng banal na takot sa inyo, Panginoon Diyos. Talagang pong 20 kilos na sila, maiisip nila, ikaw po, Panginoon Diyos. Kapag nagde-decide sila, maninindigan sila kung ano yung tama po, Panginoon. At tulungan mo sila magkaroon ng kababaan ng puso para aminin na talaga nagkamali, nagkasala. Ngunit iko-correct na po nila ang mga bagay na yon. Lahat po sila, lahat po, Panginoon Diyos. Kahit pa po yung mga running pa lang for positions, ngayon pa lang na nagpaparamdam, ngayon pa lang, ilagay mo na sa puso nila yung integridad po, Panginoon. This country needs men of integrity, men and women of integrity, Lord. So, dalangin ko po, Panginoon, na yun po yung mangyari sa bansa namin. Raise up godly people, Panginoon. Hindi man born again lahat matuturing, pero godly, God-fearing people. Thank you, Lord. Hindi imposible yun, Panginoon. Hindi imposible yun, Panginoon Diyos. Habang ine-expose niyo po lahat ng mali, doon din na namin makikita yung mga taong nasa liwanag na magniningning po sa lahat ng ahensya ng aming gobyerno. And as citizens of the Philippines, help us, Lord, also to be good citizens of this nation. Kaya po, dapat po i-correct nyo rin po kami sa mga attitude namin. We don't make a mockery sa kahit sinong tao, kundi ipag-pray na lang po na ipag-pray namin po yun. At manindigan po kami sa katuwiran po. Kapag may mali, kaya namin i-call out kasi nga po alam naming mali. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for loving the Philippines. Amen, amen. Thank you, Lord. Lahat po ng mga may sakit, please come to the front. Let's pray. Mga iniinda nyo pa rin. Sige lang po, just continue trusting God. Yeah. Ay, naku, ang tuhod ko, Lord. Yes po. Saka yung mga nasa online po na mga kapatiran po natin na meron pong hallelujah. Thank you, Jesus. Sa mga nasa online po, halos buong prayer meeting nasa gitna. Nagpapapray. Kaya pag-pray niyo kami nandito. Okay. Let's pray together. Lord! Lord, thank you. Holy Spirit, thank you for showing us and teaching us that Jesus is still the same yesterday and today and forever. Kaya ikaw pa rin po, Panginoon, ang great physician po namin, the great healer, O God. At umaasa po kami, Panginoon, at ititiwala sa iyong salita na kami ay iyong pagagalingin. Salamat po sa pagpapatikim ng pagkagalingan po. Patikim ng kagalingan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat sa mga doktor na ginagamit mo para sa amin. Salamat sa mga gamot na ginagamit mo para makatulong sa amin. Salamat po, Panginoon, sa disiplina na binibigay mo sa amin para makapag-exercise, magpigil, kung ano yung mga dapat gawin bilang isang Christian citizen po, ang Christian person po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa kagalingan, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Let's pray for our church funds. Alam niyo naman po yung ating project, elevator po.
may foundation po tayo. Sabay-sabay na po habang nandito po tayo. Let's continue to pray. Imagine niyo na po yung Grace Building na po, tapos yung elevator po natin. Sige po, let's pray together. Hallelujah. Thank you, Lord. You are our Jehovah Jireh, God. More than we ask or imagine, Lord, we claim provision, Panginoon Diyos, for the church. Thank you po, thank you po. Ikaw lang po yung aming inaasahan, Panginoon. Wala naman kaming, pag tinignan ng bank book namin, wala pong masyadong laman. Pero yung bangko po sa langit, Panginoon, wow, Lord. Thank you. We receive them, Lord. We receive them, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi kami magugulat. Hindi kami magugulat na one day, Lord, you will show us that miracle, O God. Thank you po. Salamat po sa iyong provision po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. And also, Lord, yung may mga kakulangan sa finances sa aming mga kapatiran, pasukan na po, Lord. Meet every need. Meet every need. At yung mga tao naman po sumasagana, dalangin ko na maging sensitive sa pagkilos ng banal na spirito, na kapag prinamp mo kaming tumulong, pag prinamp mo kaming magbigay, hindi po kami magdadalawang isip, kundi tutulong, magbibigay. Salamat po doon sa pag-prompt mo at pakikinig namin sa inyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. We may go back to our seats now. Okay. Habang nakaupo po kayo at yung nasa online po, worship team, please help me. Timonik, kailangan maabot yung tono kasi. Ay, -1 po tayo. We need vocalists na maayos na. Okay po. -1 lang po tayo. Na singer. Yun. Last Sunday, we were striving to know who our enemy is, di ba? At marami hong nasubok sa atin. Marami po nasubok. Kakalinggo pa lang, kinagabihan, meron na agad nasubok tungkol sa away-away. Okay po? Don't back down. Don't give up. Confirm po kasama natin ang banal na spirito. Amen? Alright po. Awitin ho natin ito. Words, lyrics. Let's invite. Yeah. Come. Ay, ikaw. Sorry. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Follow me now. Sorry po. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's all stand together. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Let's love the Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I love you. You're Oh, we love you, Holy captivating my Spirit. We love you, soul. Holy Spirit. And every Thank you, day Lord. I Thank you, grow to God. love Thank you. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. I worship you in spirit and in truth. Thank you. I worship you in spirit and in truth. Amen. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you po. Salamat po. Salamat po. More and more people will experience you, Lord. And revival will happen, oh God. Thank you po. Thank you po. Amen. Amen. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Yeah. Upo muna po tayo. Wait lang, mapapasa ko na po kay Ate Glo. Just saying, minsan ho, pag may kausap kayong tao, even sa simple at biglaang counseling, you can always ask, Holy Spirit, help me. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Bigla nagulat na lang akong nagsasabi siya ng ganitong problema. Then the Holy Spirit will reveal to you what to say. Sa apartment, nagpapaparlor po ako dyan malapit minsan doon sa ano. Tapos, yung nagmanikurista talagang, she knew all along na, kasi sinasabi ko, I'm Pastora Kay po. So, nag-open na po siya ng problema niya. And, you know, talagang daman-daman niya, syempre na alam niya, pag nandun ako, talagang nagkikwento po siya, nagpapapray po talaga siya. Kaya, kung ano yung revelation ni Lord na parang panalangin para sa kanya. You know, it's so powerful, okay? So, wherever you go, okay, bring Jesus, and you have the Holy Spirit with you to help you. He is your helper. There, Padakletos. God bless. Okay, sige po. Before po mag-closing prayer si Brother June, gusto ko muna bibigyan nila mga paalala. This coming Sunday ay first Sunday ng June at tayo po ay merong communion. Again po ay let's come to the church on time. Po, Sunday. Huwag po tayo malilate pag Sunday. Po. At meron po ba tayong service tonight? Okay, so Brother Idil papunta po ng San Mateo. At this coming Sunday also ang ating pong break time. Sa lahat po ng mga FSY, ayan, encourage pa rin po lahat po ng FSY to attend ng kanila pong every first Sunday na break time after ng first service. At again, next Wednesday, be all excited para po sa ating confirmed. Ayan. Confirmed. Lahat ng nandito ay nag-confirm na naandito next Wednesday. Ayan. At magdadala ng
kasama. Confirm. Amina. Confirm po ba? Yan, next Wednesday. At confirm din po na tayo po ay magbibigay na ating pong offering for the Lord tonight. As Brother June closes us in the word of prayer. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating panalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat Panginoon sa gabing to Lord, na patuloy Lord, naranasan namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Salamat Panginoon dahil tunay nga na napakabuti nyo. Salamat sa patuloy na pag-ibig na patuloy na pinararanas mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maging Lord sa aming offering, patuloy Lord, pagpalain mo to Lord, para Lord sa inyong mga gawain, Panginoon, para mas marami kaming maabot, Panginoon, na kaluluwa, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kayo ang Diyos na mabuti, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa aming pamilya, Panginoon. Salamat po. Maging Lord sa aming pag-uwi, dalayan ko, O Diyos, na patuloy na ingatan mo kami, at patuloy, Lord, na iyong banal na Espiritu, Lord, ang patuloy na mamuhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord, din na maging pagpapala kami sa aming bawat tahanan, at maging pag-iingat mo rin, Panginoon, hanggang makauwi kami ng matiwasay, Panginoon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Let's have our picture. Ang walang yeah. Ang walang okay. Sige po. Join po lahat tayo sa ating picture taking.